Confidential funds, describing this as a purely political move. Roque believes that if the OVP is receiving zero confidential funds, the Office of the President's 2.3 billion peso proposed CIF should be removed as well. He then slammed House Speaker Martin Romualdez for allegedly favoring his cousin, President Bongbong Marcos. Bakit ang Vice President 500 million lamang pero ang Presidente sa confidential fund alone ay 2.3 billion? Eh di ba pareho naman silang executive branch of government? Bakit ang Speaker of the House tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President? Speaker, magpakatotoo po tayo. Politika po ang dahilan kung bakit tinanggalan nyo ng confidential fund si VP Sara. Roque added that the lower house should also Okay. remove its own one. So yan, magbigay tayo ng reaction ukol dito, ano? So, kahit saan mo tignan sa kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga public statement, yung kanyang komento, ay talagang walang duda, kaalyado ito ng mga Duterte. Kasama ito ng mga Pilipino na sumusuporta sa China. Okay, sa bagay nga naman, kung may confidential funds ang President, so dapat din ang Vice President ay may confidential funds din. But then previously, ang President may confidential funds, ngunit wala yung si Vice President Leni Robredo, wala siyang confidential funds, ngunit hindi naman siya nagko-complain. So alam naman niya na ang ang pinaka-mandate ng Office of the President ay mag-prepare kung sakaling ang presidente ay mawala yung kakayahan niya na maglingkod bilang presidente ng bansa. Para bang yung ceremonial functions lamang naman yon, ano? In case wala ang vice president, in case wala ang president, the vice president will take charge. So ganun lang naman yan, ano? Okay. Ngayon, sa nakikita natin, talagang very unusual naman yung ginagawa ng ating Vice President. Para bang deviant behavior yung mga pinaggagawa niya. It is the first time na nagkaroon tayo ng ganyan uri ng Vice President. Even in some countries, parang ito lang, parang bihira yung nangyayaring ganun, ano, na as if ang Vice President ay gumagawa ng sariling government na duplication doon sa national government. Okay, so imagine, mayroon nga siyang satellite offices. Okay, so ang ibig sabihin, tumutulong siya. Ngunit, kung titignan natin, ang dapat tutulong na agency ay yung DSWD, Department of Social Welfare and Development. Kasi yun ang talagang trabaho nila. Yung pagbigay ng scholarship, pagbibigay ng educational assistance, dapat bigayan ng CHED, Commission on Higher Education. Pagkatapos halimbawa, nasa secondary pa lang, siyempre sa DepEd, tumutulong din ang local government. Okay? Kaya, ano yung nabasa natin? Burial benefits. Di ba, halimbawa, private employee yung namatay, automatic, bibigyan siya ng SSS. Pag government employee naman siya, bibigyan siya ng GSIS, ng burial benefits. So in other words, talagang walang
yung mga nangyayari ay biyan sa mga standard na dapat gawin ng isang vice president. Okay, at saka tignan mo, Atty. Roque, since the beginning, yan ang issue na yan, yung puro confidential funds. Ngayon, bakit naging trending yan? Sila na rin mismo. At dapat pinakinggan mo yung I remember yung pinapaliwanag si Vice President kung paano niya gagamitin ito. Wala siyang magandang maisagot. Ang natatandaan ko noon, paano yun? If that was given to me, that's why I will get it. Okay, wala nang pag-iisip kung saan niya ibinigay nga ng mga lawmakers sa kanya. So she has to use it. Okay, in whatever ways. Pagkatapos yung logic na ang confidential funds ay associated sa national security. Yes, but then hindi sa Office of the Vice President. Para maging makakatulong yan for national security, ibigay yan sa Philippine military natin. Okay? So, those are things na dapat isipin ni Atty. Roque. At saka, lastly ito pa, Atty. Roque, imagine ang hinihinging CIA ng Vice President is 150 million sa as DepEd Secretary. Whereas yung ibinibigay sa Philippine Coast Guard ay 10 million lamang. So, nakikita pa natin yung differences. Okay. Nakikita na ba natin na ang resources natin ay ibinibigay sa maling mga agencies o maling tao, yet ang bayan ay naghihirap? Dapat naman mag-isip tayo. Okay? Na kung saan talaga nararapat yung confidential funds tulad nga ng yung ginagawa ngayon ng lower house na ibigay ito sa Philippine military natin, maganda yan. Okay? Ngunit ganun pa man, talagang siyempre bilang aso ng mga Duterte, pag medyo may tumitira doon sa amo, yan ay tumatahol. Okay? Tumatahol itong anong tawag sa kanya? Butanding. Okay? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga